Totoong multo ng babaeng nagbigti sa loob ng bahay na makikita sa Japan at mga nakapangingilabot na pangyayaring nakunan mismo ng kamera. Kaya kung ready ka na, ay tara. Do it again. Flick the light. Oh my god. Ang TikTok user na si Lian Rito ay nag-post sa account ito noong May 7, 2024 na nagpapakita ng paglilibot ito sa loob ng bahay niya sa kalagitnaan ng gabi. Labis siyang nangilabot sa nakita nito kaya sinubukan niya itong i-record sa pagpapakasakaling makunan nito mismo ng kamera. At sa pagsilip na nga nito ng bintana ay malalaglag ang panga nito sa pangingilabot. Al techo. No es altísimo. Nakikita mo rin ba isang itim na imahe ang siyang taimtim na nakatayo sa labas na siyang pinagmamasdan ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpa siya na nga ang lalaking buksan ng pinto, and what will happen next ay talagang creepy. Entra, hijo de puta. Nang buksan nito ang pintuan ay nakatayo pa rin ang itim na himahe. Kaya naman marahan siyang umatras at dito biglang nagsara ang pintuan ng malakas. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ito ay hindi niya ito mabuksan. Hindi pa rin napatinag ang lalaki dahil makaraan pa ang ilang minuto ay muli ito ang mangyayari. No puedo entrar. Puta se fue. Sa ikalawang pagkakataon nang buksan na nga niya muli ang pintuan ay wala na ang itim na imaheng nakatayo. Magpahanggang ngayon nanatiling misteryo na lamang kung ano ang nakunan niya, kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang ni Lian Vito. Kung pagayon pa man, ano sa palagay mo kamuti? Misteryoso ang footage nito pero ayon sa narrator nito, isang grupo ng mga kalalakihan na nagsagawa ng Ouija board at sa pagtawag nila sa nilalang na maaaring nasa paligid nila ay hindi nila inaasahang ito ang mangyayari. Habang nililibot ng lalaki ang palibot ng bahay ay may makukunan siyang hindi niya inaasahan. Did you see it? Isang maputlang mga pahang nakatayo sa madilim na sulok. Hindi ito napansin ng lalaki at nalaman lamang niya ito nang muli niyang i-review ang footage. At ang mga kasama nito ay nasa living room. So ano kaya ang misteryosong imahe na ito? Isa kaya itong multo ng babaeng lumabas dahil sa pagkasagawa nila ng Ouija board?
Ang bidyong ito ay mula naman sa Omagatoki Film kung saan si Hiro at Tomo ay nagpunta sa isang abandoned building kung saan isang multo ng babaeng nagbigti ang nagpapakita sa gusali. Nang makarating na nga sila sa lugar at mag-umpisang mag-imbestiga ay nagpasya silang maghiwalay at nang nasa isang silid na nga si Hiro ay may makukunan siyang nakapangingilabot. Isang imaheng nakabitay sa pader. ここもちょっと入るのきついな。ちょっとだけ見ていこうか。なんかどこも荒れすぎてて、さっきの大広間ぐらいしか和室かどうかがわかんないね。ここはちょっと入れますね。やべ。これ以上はいけないか。ちょっともうそろそろ戻るか。やばいやばいやばいやばい。気をつけて。おいおいやばいやばいちょっとちょっと。おいおいおいおいおいおいおいおいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばいやばい。やばいやばいやばいやばい。 Kung hindi mo napansin ay pagmasdan mong maigi kung ano nga ba talaga ang nakunan niya bago siya tuluyang mapatakbo sa takot. Isa lang pala itong nakabiting puting damit pero matapos na i-review ni Tomo ang nakunan ay talagang nangilabot siya nang makita nito ang mga kamay at paang nakabitin kasama ang damit. So ito kaya ang multo ng babaeng sinasabing nagpakamatay sa gusali? Ang video namang ito ay mula sa TikTok at na-post ng isang babae kung saan habang kinukunan nito ang sarili ay may makukunan din siyang kakaiba. Kakaiba ang imahe na dumaan sa mirror. Well, pagmasdan mong maigi kung mapapansin mo. By the way, ang mga ina-upload lamang ng babaeng ito ay walang kinalaman sa paranormal. Watch closely mga kamulti upang mapansin mo rin ang nakunan niya. Napansin mo rin ba ang image of a shadow picture na dumaan sa mirror? Isa kaya itong real paranormal image na nakunan ng camera? Ano sa palagay mo?
Ang My Haunted Project YouTube channel na nag-imbestiga sa isang kilalang haunted structure sa Amerika. Tinagurian itong one of the most creepiest haunted mansion in America. Di umano ang mga bumibisita rito ay nakakaranas ng mga kababalagan sa mismong mansion, mga espiritong gumagala, mga imayeng nagpapakita at mga pangyayari hindi may paliwanag. Really clear no EVP. Bye. We'll see. Can you set off Twinkle Twinkle again for it? That was really. Exhale. I heard that too. Yeah. It almost sounded like, Yeah, that's what I heard. yeah. Wait, so I that thought that was was none you. of us? That wasn't me. Was that one of them upstairs? Alright, so y'all need to look at the cameras. Can you set off Twinkle Twinkle again for us? That was really exhale. I heard that too. Yeah. It almost sounded like Isang boses nga ang sumagot sa mga katanungan nila. again for us. That was really exhale. I heard that too. Yeah. It almost sounded like See the room, it's pretty bare. It looks like nothing goes on in here. It looks a little unstable. So I thought this would be a good place to see if there was any energy in here. So I thought this would be a good place to Meron pang makukuha ng video na something really strange. Well, panoorin mo kung mapapansin mo. Before the team take on lone vigils, and with the grand opening just days away, there were two pieces of footage that needed to be analysed. You will remember that this picture had been sent in from an investigation back in 2022, and we had remained skeptical on its legitimacy. Di umano taong 2022 nang makunan nila ang imaheng ito. Ito ay live nilang napicturan sa loob ng mansion. If this picture is real, and we can't confirm whether it is because we don't know whether it was tampered with in any way, this was before we were in the Samuel Miller mansion, then it is one of the best things that I have ever seen in my career. What you are about to see next is the live picture, which is a feature accessible on iPhones. And this is proof that the picture has not been tampered with in any way. She won't sleep, and okay. I just need to get. She won't sleep, and okay. I just need to get. She won't sleep, and okay. I just need to get. She won't sleep, and okay. Isang translucent image ang nakunan ng live photo. At kung pagmamasdan mo ang maigi ay isa itong imahe ng taong may ulo, may kamay, may balikat at mga paa. Pero ang nakapangingilapot pa at nakapagtataka ay ang makukunan sa kabilang dako ng bahay. Upang mas makaka-capture pa ng mga paranormal evidence sa loob ng mansion, ay nagpa siya na nga silang maghiwa-hiwalay at ang isa sa kanila ay pumunta sa 3rd floor. At dito may makukunan din siya at marirecord. Solo investigation. It's definitely creepy. It's different being by yourself in any place, any haunted location. It's eerie. All I can see is through this camera. Definitely saw a lot of dust, that's for damn sure. Sounds like the floorboards in here, but it could be coming from that room. Somewhere on the landing. Habang mag-isa siyang nasa itaas ay nakakarinig siya ng mga yapak sa paligid. Nagpagtataka ito dahil ang iba sa kasama nito ay nasa ibaba. Ang isang kasama nito ay nasa children's room at ang isa pa ay nasa kabilang silid. Magpagayon pa man ang mga kasama nito ay walang nakunang kakaiba. Dito ay nagpa siya na nga ang isa sa kanilang tawagin ng pangalang Marco.
upang makakuha ng kasagutan at hindi na nga nagtagal ay hindi sila nabigo dahil may sasagot sa kanila na marirecord ng camera. Marco! You up there? No, who's that? Who's that? No, the kid from down there. Marco! You up there? Matapos ang pagsigaw nito ng Marco ay di nagtagal ay isang ingay ang narinig nila. Napakalabo ang isa sa kanilang may kagagawan nito dahil magkakasama silang tatlo. So anong sa palagay mo ang nangyayari sa loob ng mansion na ito? Totoo kaya itong multo? O ibang nilalang? Marco! You up there? Ito ay uploaded ng isang babaeng nagngangalang Stephanie Oliver. Di umano ay nakakarinig siya ng mga patay na nagpapakita sa kanya. Nothing. Oh, did you hear that beep? That was pretty loud that time. Nobody behind my door. See, this is the smoke alarm that I'm talking about. There's one right there. But they do it all through the house, and they all do it, and not one of them have batteries in them. You can see because there's not even a red. Nagumpisa ang video sa kanyang smoke detector na tumutunog sa kabila na wala na itong battery. At kahit na ang mga technician ay hindi alam kung bakit ito tumutunog, naniniwala siyang tumutunog ito dahil kakagawa nito ng mga multo o patay na naririnig na niya. It'll do that beep, and I know when it's doing it, I've got ghosts or something going on. Mas nagiging katakot-takot ang paligid nang biglang umadar ang TV habang nagsasalita siya. Now, okay, do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Bigla na lamang tumunog ang alarm nang bukas ang TV. Holy crap. Dito ay nag-request ng si Stephanie na magbigay ng senyales kung ang multo nga ba talaga ang nagpaandar nito. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Dito na nga ay nagpatay sindi ang ilaw sa kabilang kwarto at dito agad siyang pumunta upang ipakita na kung sakaling may tao rito ay madali itong makikita at makukunan ng kamera. In this house. Look, the lights are right there. If anybody... Matapos na nga niyang patayin ang ilaw ay may makakapture ang camera nito na talagang nakapangingilabot. It was even up. Look, if anybody... Holy fuck! What the... Oh my God! Nang mawala ang ilaw ay sana ngang muputlang mukha ang nakunan nito sa loob ng kwarto na talagang ikinatakot at napasigaw na ito bago tuluyang nagtatakbo. Magpagayon pa man ay nagtapang-tapangan siya at muling pumunta rito pero wala na ang imahe. I'm not losing my mind. What the hell? There is nobody in here. Look. There is nobody anywhere. So ano sa tingin mo, Kamulti? Is it real or just a prepared hoax? Ang susunod na video ito ay magkaiba pero may pagkakahalin tulad. Kinuha natin ito kay Bizarre Bob. Ang unang clip ay mula kay Casey kung saan isang pangyayari ang nagbigay kilabot sa kanya. So tuwing maaalala niya ito. Mag-isang umiinom si Casey sa bahay, malakas itong nagsasalita na tila ba kausap ang namayapang asawa nito. Nakikipag-usap siya rito na parang nasa tabi lamang niya ang asawa. Pero ang susunod na mangyayari ay magpapayanig ng buong kalamnan niya sa sobrang takot. Chris, please watch over Boston. Daddy's got you, okay? I'll make sure you're okay. I think he'll make sure I'm okay too. That. Really? Oh my God, I couldn't have timed that any better. I
I hope those cameras pick that up. That's insane. Biglang nagpatay sindi ang ilaw, senyales na may sumagot sa pakikipag-usap niya. Hindi lang ito nagpatay sindi ng isang beses dahil maraming beses itong namatay. Nangangulog ang hindi lamang ito basta sanhi ng electric error. Kung pagmamasdan mo rin ang aso ay tila ba may napansin itong kakaiba sa paligid. Well, kung hindi ito sentimental para sa'yo, ay panoorin mo ang isa pang video na nakunan din katulad ng video ito. Do it again, Dad. Do it again, Dad. Do it again. Flick the light. Oh my God. Tulad ng naunang video ay naniniwala ang babae na isa itong senyales na ibinibigay sa kanya ng papa niya na nasa tabi lamang ito. So isa kaya itong real supernatural events? Either way, ay kayo na ang bahalang humusga at magbigay ng teorya sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.